Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan po natin ang 23 kabanata ng kwento ni Elise and Nate na may pamagat na My 13-year-old wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. Naalimpungatan ako nang maramdaman ang mabigat na kamay sa aking tiyan. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang wala ako sa sariling kwarto. Mas lalo ang kaba ko nang malamang may katabi ako ngayon sa kama. Rinig ko ang ungol niya mula sa pagkatulog. Fuck, what happened? Sobrang nalasing ako at hindi na maalala ang ibang kaganapan. Tinanggal ko ang kamay nito sa aking tiyan at mas nagulantang nang makitang wala ako ni anumang saplot sa katawan. Madilim ang paligid ng buong kwarto pero alam kong hubot-hubad ang katawan ko ng mga oras na yon. Shit! Napamura ako. Sino ang lalaking to? Ang tanga-tanga mo, Elise. Kaagad akong tumayo at napapikit. I feel sore down there. Pati mga tuhod ko ay nanginginig sa pagod dahil sa naganap kagabi. Dali-dali kong dinampot ang ilang mga saplot ng damit na nakakalat mismo sa sahig. Nakakahiya, hindi maaari ito. Nilingon ko ang lalaki na alam kong nakatali ko, ngunit nakatalikod na ito. Tulad ko, kitang-kita ko ang hubad nitong likod habang natatabunan ng makapal na kumot ang pang-ibaba. Napakagatlabi ako sa katangahang nagawa ko. May anak at asawa ako pero ano to? Bakit ako lumandi? Hindi ko na muli itong nilingon nang maisuot ang mga damit ko. Kaagad akong lumabas ng kwarto niya at napayoko na lang nang may dumaang mga housekeeper. Nakita ko pa ang nakasabit na sa doorknob na signage at nakalagay ang salitang Do Not Disturb. Napailing na lang ako at binaybay ang daan papalayo sa kwarto ng misteryosong lalaking yon. Napahawak pa ako sa aking ulo. Hindi pa nawala ang tama ng alak sa akin at tinatamaan naman ako ngayon ng hangover. Kaagad kong tinungo ang elevator at napag-alaman kong isang palapag lang ang pagitan ng kwarto naming dalawa. Napasampal ako sa aking sarili. Ano ba tong kapabayaan ang pinaggagawa ko? Napakatanga ko talaga. Hindi na dapat ako naglasing pa. Pagkabukas ng pintoy, kaagad akong tumakbo sa kwarto ko. Mabuti na lang at nasa akin pa ang keycard at hindi ko ito naiwala. Para akong lantang gulay ng mahiga sa kama. Napatingin ako mismo sa orasan, pasado 4:00 ng madaling araw. Napailing-iling ako at tumakbo sa banyo para mahimasmasan at maglinis ng katawan. Ramdam ko pa ang init ng halik ng lalaking yon na naglalakbay mismo sa buo kong katawan. Hindi ko alam kung bakit pamilyar ang mga halik niyang yon. Gulong-gulo na ako, gulong-gulo na. Matapos kong maligo at magsipilyo ay nagbihis ako. Hindi pa nakakapagpatuyo ng buhok pero gusto ko nang matulog dahil hinihila na ako ng antok. Hindi na dapat pang maulit ang kapabayaanan ko dahil ayokong masira ang reputasyon ko bilang asawa ni Nate. Hiyang-hiya ako sa aking sarili, sa anak ko at sa asawa ko. Hiyang-hiya ako sa aking balat. Elise? Nagising ako sa sikat ng araw na dumadampi sa aking mukha at sa tunog ng doorbell mismo ng kwartong to. Elise! Boses ni Cassie ang tumatawag sa akin na galing sa labas. Napakamot ako sa ulo tsaka tumayo. Namumugto pa ang mga mata dala ng malalim na pagtulog. Tumayo ako at nahirapang maglakad. Masyado akong napagod sa nangyari. Hindi gaanong makalakad dahil sa lalaking yon. Napailing ako dahil hindi ko dapat iniisip yon. Isang malaking kamalian na alam kong habang buhay na pagsisisihan ko. Humikab pa ako nang pagbuksan ko ito ng pinto. O Cassie! Elise, kagigising mo lang? My goodness,
Bumaba ka na, tanghali na. Napalingon ako sa wall clock at napataas ang kanang kilay ko nang makitang pasado 12:00 na nga ng tanghali. Napahaba ang tulog ko. Mag-aayos na ako, susunod ako sa baba, sabi ko dito. Nasa labas lang ako kasama ko si Evan. Magsuswimming muna ako sa dagat. Excited na sabi nito. Tanghaling tapat at gusto talagang matusta ang maputing balat. Sige, nakangiting pagsang-ayon ko bago ito umalis at sinara ko na ang pinto. Naisip kong tawagan ng mami para kamustahin sila ng anak ko. Kaya naman pumunta ako sa drawer para kunin ang phone. Napakunot-noo pa ako nang hindi ko ito mahagilap. Asan yun? Kinalkal ko na pati ang bag ko pero wala ito. Napatakbo na ako sa banyo dahil baka nasa loob ito pero wala. Nawawala ang cellphone ko. Oh no! Napaupo ako sa gilid ng kama at napahilamos ng mukha. Saan ko nawala ang phone ko? Wala akong maalala. Hindi ko alam kung saan ito nahulog o bastang nawala. Kagad kong inayos ang sarili at nagbihis. Mamayang gabi gaganapin ang kasalan kaya't marami pang oras ang mga bisita para maghanda. Ipinasara na rin ang buong private resort dahil sa gaganapin mamaya. Lumabas na ako ng kwarto ko para bumaba. Maganda ang sikat ng araw ngayon at tamang-tama para maligo sa dagat. Nakasuot ako ng two-piece na kulay blue at tinabunan ko ito ng long sleeves. Bigla kong naalala si Nate. Siya ang lalaking napaka-conservative at hindi ko maiwasang mapangiti habang inaalala ang nakaraan. Nang makababa na ako ng elevator ay naglalakad agad palabas ng resort. Ramdam ko ang buhangin at mainit na araw. Maaliwalas ang panahon at sariwa ang hangin na may amoy na tubig dagat. Kanya-kanya rin sa gawain ang mga tauhan ng resort. Inihahanda na kasi nila kasama ang isang magaling na wedding planner. Namangha ako sa ambience kung saan gaganapin mamaya ang reception. Napapalibutan ng mga kristal at white petals ang aisle kung saan dadaan ang bride. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang kulay pulang mga rosas na sinamahan ng puti. Nakapalibot rin ang mga chandelier sa gilid na siyang agaw pansin sa ganda at kinang. Kulay ginto ang ginamit na tela sa mga mesa na may halong puti. Ang ganda! Wala akong ibang masabi kundi napakaganda. Noon ay hindi ko inisip ang ganitong kagandang kasalan. Pero ngayon, sumagi sa isip ko si Nate. I miss him so much and I want to be with him. Paano kaya kung kasama ko siya ngayon? Ano na kaya kami ngayon? Puro katanungan na naman ang namayani sa isipan ko. Tumalikod na ako sa reception at naglakad papalayo. Gusto ko mapagmasdan ang ganda ng dagat at mga ibon na lumilipad sa langit. Tirik na tirik ang araw at napakalinaw ng tubig. Napahinto naman ako sa paglalakad nang may makita akong isang batang lalaki. Lalaki na tansya ko'y nasa 9 na taong gulang. Nakatayo lamang ito sa tapat ng tubig at nakatanaw sa malawak na karagatan. Nakapamulsa ang 2 kamay at nakasalubong ang 2 kilay. Hi! Bati ko. Hindi ako nilingon ng bata. Sa halip ay lumapit sa tubig. Nakasimangot lang ito at napakaseryoso. Para bang pasan ang buong daigdig. Hi! Are you okay? Lumapit ako dito. Naupo siya sa puting buhanginan at napalingon sa akin. I don't want my dad to marry Ilona. Nakabusangot na sabi ng bata. Doon ko nakumpirma na anak siya ni Mr. Villacorte. Tumabi ako sa bata at naupo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon sa mga sinasabi niya. Hindi ko rin naman lubos na kilala ang ama nito, pati na rin ang papakasalan na si Ilona. Bakit naman? Tanong ko.
I don't like her. I want my mom. Nakasimangot na sabi nito. Hindi ko na alam kung paano magre-responde sa bata. Napatingin na lang ako sa puting buhangin habang inaalo ng malinaw na tubig. What's your name? Tanong nito. Oh, I'm Elise and you are? I'm Senray po. Napangiti ako dito. Senray Villacorte, kakaiba ang pangalan niya. Kaibigan ka ng daddy? Tanong nito muli. Naku, hindi. I mean, kakilala ko kasi ang pinsan ng daddy mo. Sino po? Nakalingon sa akin ito at kitang-kita ang pagkunot ng noo. Hindi nalalayo ang ugali ng kanyang ama dito kung titingnan. Cassie Villacorte, sabi ko. Ah, si Tita Cassie. Napangiti ito at napailing. Mabuti naman at ngumiti na si Senray. She's so annoying. Bitaw niya ng mga salita. Ha? Hindi ko alam kung sinong tinutukoy nito. My aunt, she's so annoying. Natawa ako nang sabihin niya yon. Kung kasing ingay ba naman ni Cassie ang makakasama ng batang sobrang tahimik at suplado, talaga namang maiirita ito. Zen? Zen! Isang pamilyar na boses ang tumatawag dito. Napalingon ako at nakita ko si Mr. Villacorte. Hinahanap na niya si Sen. Hey, I'm looking for you. Nandito ka lang pala. Let's go. Sabi ni Mr. Villacorte. Napatayo na si Sen at ganun rin ako. Dad, I want you to meet Miss Elise, my new friend. Actually, kaibigan siya ni Cassie Monster. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Bakit Cassie Monster ang tawag niya dito? Napatingin sa akin si Mr. Villacorte. Yeah, I met her yesterday, sabi nito. Oh really? Napalingon sa akin si Sen. Tumango-tango naman ako habang nakangiti rito. I see. Well, we're going. Bye Elise, nice to meet you. Parang matanda kong mag-isip si Sen. Nagpaalam na rin ako dito at sumama na siya kay Mr. Villacorte. Magkamukhang magkamukha silang dalawa. Pati kung paano sumimangot ay kuhang-kuha rin. Parang pinagbiyak na bunga. Pasado 6:00 ng gabi, nasa taas na ako ng kwarto at nag-aayos ng sarili. Suot ang long silk red gown na may mahabang slit sa kanang hita ko. Biglang may kumatok kaya lumapit ako rito para silipin kung sino. I saw Cassie, nakasuot ng red long gown na may mahabang slit naman sa dibdib. Napaka-sexy niyang tingnan sa damit na yon. Pagbukas ng pinto'y nanlaki ang mga mata nito. Elise! Wow! You're so damn stunning! Napangiti na lang ako at napailing. Naglakad na ako papasok at siya na ang nagsara ng pinto. 7 sharp ang starting ng wedding, sabi nito. May 1 oras pa tayo. Ayusin ko muna ang buhok mo. Ano bang maganda? Nag-iisip ito. Tama, kulutin na lang natin ang baba. Ikaw na ang bahala, I trust you naman, sabi ko at naupo na habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Siya na rin ang nag-makeup sa akin. Isang light makeup lang yon na may pulang lipstick na siyang nagpagising ng aura ko. Oh my God, you're so gorgeous, bitch! Napasigaw ito. Bitch? Nagtatakang tanong ko. Tawagan yun. From now on, bitch na ang tawagan natin. At humalakhak ito. Naisip ko naman kung bakit tinagurian siyang Cassie Monster ng pamangkin niya. May pagkakalog rin kasi tong si Cassie at talagang naaalala ko si Charlene. Oo nga pala, may pantawag ka ba? Tanong ko. Yeah, meron. Bakit? Can I borrow your phone? Tatawag lang ako sa bahay. Ipinahiram naman niya sa akin ang phone at tinawagan ko na ang mami.
Nangamusta lang ako sa mansyon at kung ano na rin ang lagay ni Giovanni. Sinabi ko rin na nawawala ang phone ko pero hindi ko maalala kung saan nailapag. Hala, saan mo nawala ang phone mo? Agad na tanong ni Cassie pagkababa ko ng tawag. Nagkibit balikat ako, hindi ko talaga maalala kung saan ko naiwan ang phone ko. Napahinga ako ng malalim. Nandun pa naman lahat ng pictures namin ni Nate. Napaka-importante sa akin ang phone na yon dahil regalo niya to sa akin. Matapos kong ayusan ni Cassie, ay nag-retouch naman siya ng makeup at nagplansya ng buhok. Maya-maya pa ay may kumatok at si Cassie na ang nagpresentang magbukas. We saw Evan. Napanga kami sa kakisigan nito sa suot na itim na suit. He's my date! Kinikilig na sabi ni Cassie. Napapakamot ulo naman si Evan na halatang napilitan lang sumama dahil sa sobrang kulit ni Cassie. Let's go na? Hinila niya ako at nasa likod naman namin si Evan. Habang nasa elevator na kami, maraming mga malalaking tao ang nakakasalubong namin. Red at nude color ang team ng gown. May mga nakasuot ng nude color habang ang iba ay red. Napatingin ako sa kanila. Ako lang ata ang walang kapartner ngayong gabi dahil kanya-kanya sila ng date. Pagkahinto ng elevator sa ground floor ay diretso na kami sa labas na punong-puno ng mga bulaklak at nasa tapat ng dagat. Bilog na ang buwan at nagsimula ng buksan ang mga chandelier na nakapalibot sa gilid. Napakaganda. Wala akong ibang masabi dahil pakiramdam ko'y nasa isa akong fairy tale. Nakapwesto na ang lahat. Hiwalay ang upuan ng mga lalaki at babae. Biglang tumunog ang isang violin at napakaromantik ng musika. Sumagi sa isip ko ang tunog na yon. Naalala ko ang araw nang mag-propose sa akin si Nate at nasa beachside kami ng Barcelona. Ang ganda ng bride. Sunod-sunod na bulungan na siyang nagpagising sa lumilipad kong isip. Nagsimula nang maglakad ang bride sa gitna habang nagpi-play ang romantic music na galing sa violin. Nakita ko naman ang reaksyon ni Mr. Villacorte na halatang na-amaze sa ganda ng kanyang bride. Maraming bisita pero nakatuon lang ang atensyon ko sa dalawang taong nasa altar at taos-pusong nagpapalitan ng magandang salita para sa isa't isa. Nakakaiyak ang vows nila sa isa't isa. Nangingiyak na saad ni Cassie. You may kiss the bride. Anunsyo ng pari at nagpalakpakan ng lahat. Napakabilis na daos ang kasal at hindi ko namalayan yon dahil sa sobrang makadamdamin ang mga binitiwan nilang mga salita para sa isa't isa. Sumama na ako kila Cassie at Evan. Nagpaiwan lang ako sa likod habang nakasunod sa kanila. Ilang hakbang lang ay nasa isang magarang resepsyon na kami kung saan samot-sari ang mga inihandang sosyal na pagkain. Lumalalim na ang gabi. Nagkakainuman, kwentuhan, tawanan at sayawan. Nagsasayaw na ngayon ang bride at groom sa gitna at sinasabayan pa ng ibang mga bisita kasama syempre ang kani-kanilang mga date. Naiwan naman ako sa table mag-isa dahil isinayaw ni Cassie si Evan, ang butler niya. Oo, baliktad nga. Baliktad dahil si Cassie pa ang nagpumilit, mapapayag lang si Evan na nakasimangot na. Nakaramdam na ako ng kaunting tama dahil sa nakakainom na ako ng red wine pero alam ko pa at malinaw pa ang lahat sa isip ko. Tumayo ako para pumunta ng guest room para mahimasmasan. Iniwan ko na muna sila dahil mukhang nag-e-enjoy naman ang lahat. Papalapit na ako sa pintuan nang biglang may humablot ng braso ko at hinila ako sa loob ng banyo. Madilim ito at walang ilaw. Naamoy ko lang ang pabango ng isang lalaki. Sino ka? Taranta kong sabi. Binuksan niya ang switch ng ilaw at humarap ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko't na wala ang kalasingan ko. Wife?
Napasinghap ako ng hangin at tuluyan ng lumabas ang mga luhang matagal ko nang gustong kumawala. Napasandal ako sa counter dahil nanghihina ang mga tuhod ko. Nate? Hindi ako makapaniwala. Tumango-tango ito at siniil ako ng halik. I miss you so much, Elise. I want you, sabi nito. Gulong-gulo ako pero hindi ko na lubos maisip ang mga tanong na paano. Hinalikan niya ako sa mga labi ko at pababa sa aking liig. Napaliyad ako. Pamilyal pa rin ang halik ng mga yon sa akin. Huminto ito at kumawala sa akin. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso at tiningnan ng masinsinan. Bakit mo ako tinakasan? Napakunotno ako. Anong sinasabi niya? Ha? Anong ibig mong sabihin? You're drunk last night. Mabuti na lang at sinundan kita. Napahawak ako sa aking bibig. Ibig sabihin totoo? Totoong si Nate ang nakita ko at hindi ibang lalaki? Paano? Paano nangyari yun? May kinuha siyang bagay sa bulsa niya at yun ang phone ko. Siya ang lalaking nakatali ko kagabi. Napagulhol ako sa iyak. Gulong-gulo ang mga isip ko dahil sa mga nangyayari. Nate, what happened? I'm looking for you every day. Naiiyak na sabi ko. Shh, I can explain. Pinahid niya ang mga luha ko. Seryoso akong nakinig dito. Kahit pa kinakabahan ako, ay tinibayan ko ang loob ko. Hindi aksidente ang nangyari sa atin, Elise. Paninimula niya. Ha? I can't understand. May gustong pumatay sa ating lahat. Nung araw na maaksidente tayo, nagpanggap akong walang maalala para makapasok sa teritoryo nila. Anong ibig mong sabihin? Nakaplano ang lahat para patayin tayo. Tanong ko? Tumango-tango ito. Sino ang nasa likod nito, Nate? Pinilit kong intindihin ang lahat. Rafaelo Duce. Siya ang mastermind ng lahat. Rafaelo Duce? You mean the owner of Bayer Corp? Tanong ko. Exactly, sagot nito. Unti-unti nang nasasagot ang mga katanungan sa isip ko. Posible din na sila ang may pakanang ma-rape ako sa Barcelona at sila ang nagpadala ng threats sa pamilya ko. Hinawakan ko si Nate sa mukha nito. Nate, I have something to tell you. Sumagi sa isip ko si Giovanni. What is it? Kailangan ka ng anak natin. Buntis ako nang mawala ka, Nate. Nagulat siya sa sinabi ko. Kumawala ang ilang butil ng luha sa mga mata niya. Giovanni? Banggit niya. Kailangan kong protektahan ang pamilya natin, Elise. Sabi nito. Hinawakan niya ang mukha ko. I have a plan. Sabi niya at seryosong nakatitig sa akin. What? No, I don't want to leave. Hinawi ko ang braso ko na hawak-hawak mismo ni Nate. Elise, listen to me. We're all in danger. You have to leave soon. Nalaman ko ang plano ni Rafaelo. Kaya niyang pumatay. Nate, I don't want to leave. Gusto kitang makasama. We need you. Tumulo ang mga luha ko. Hindi ko mapigilang maluhan sa isiping pag-alis ng bansa para sa kaligtasan namin. Plano ni Rafaelo Duce na ipapatay ang lolo ko at ang mami. Maging ako'y hindi ligtas at lalo na kapag nalaman nito ang tungkol kay Giovanni. May nakakontrata na itong isang magaling na hitman. Planadong planado bawat detalye. Sa makalawa ang uwi ng lolo galing Macau at sa mismong araw ring iyon ito nakatakdang patayin. Ang plano ni Nate ay lumabas kami ng bansa at hindi matuloy ang pag-uwi ng lolo dahil sa delikado. Maganda ang ideyang yon pero tutol ako dahil magpapaiwan ito.
Hindi ko alam kung hanggang kailan kami patatahimikin ng mga ito. Tumunog bigla ang phone nito. Nakita ko ang pangalan ng tumatawag, si Nancy. "Huwag mong sagutin," pigil ko. Nakita ko naman ang pagdadalawang isip ni Nate dahil sa komplikado na ang sitwasyon. Magkatitigan kami habang patuloy sa pagtunog ang cellphone nito. Hinila ko siya at kaagad na hinalikan. Ayokong sagutin niya ang tawag na galing sa ibang babae. Kahit ngayon lang, maging akin siya ngayong gabi. Matapos ang mainit na naganap sa amin ay inayos ko ang damit ko. Mag-iisang oras na kaming nawala at nagkaroon ng sariling mundo. "I have to go. Please be safe." Tinitigan niya ako ng masinsinan. Mahirap kung makikita kaming magkasama ni Rafaelo. Wala namang kaalam-alam si Nancy pero hindi pa rin ligtas dahil maaari itong magtaka. "I love you," sabi ko. "I love you more," at hinalikan niya ako ng mariin bago tuluyang lumisan. Napasandal ako sa salamin at lumingon dito. Malamig ang mga palad dahil sa kaba. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Naalala ko ang binilin sa akin ni Nate. Tawagan si Rex at sabihin ang lahat. Sinunod ko ito at idinayal pa lang ang number ay napatigil ako. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nakita ko si Nancy na masamang nakatingin sa akin. Amoy na amoy dito ang mabahong alak at halatang lasing siya. "Where is he?" tanong nito. Napatingin ako sa hawak-hawak niya. Hanggang ngayon ay tinatawagan nito si Nate pero hindi naman sinasagot. Para siyang desperadang kabit na naliligaw. "What are you talking about?" Inayos ko ang tindig at tumaas ng bahagya ang kilay. "I don't know what's wrong with her. Akala mo naman papatulan siya ng asawa ko." Padabog niyang isinara ang pinto at inilak pa ito. Pagewang-gewang siyang naglakad papunta sa harapan ko. "Malandi ka. I saw him. Kasama mo siya kanina." Diin nito. Hindi niya ako masisinda kahit pa may katangkaran siya ng kaunti sa akin. Magagamit ko ang natutunan ko sa taekwondo nung high school ako. As a black belter, I know how I defend myself. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay isinandal ang magkabilang kamay sa salamin kung saan ako nakasalandal. "What do you want?" Seryosong tanong ko. "I want him. I want you to disappear." "Hindi mo naman sinabi sa akin type mo pala si Alfonso? Do you want me to ruin your life?" "Hindi ka matutuwa sa gagawin ko sa'yo." Yun ang pagbabanta niya. Napangisi ako at napatingin sa ibang direksyon. Ayokong tumapat sa amoy alak. "Nakakasiguro ka bang Alfonso nga ang pangalan niya? Huwag kang magpiling. Hindi araw-araw birthday mo." Napakunot-noo siya sa sinabi ko at patabog kong tinanggal ang kamay niya. Maglalakad na sana ako nang habulutin nito ang buhok ko. Galit na galit. "She's like a crazy bitch." "Sa tingin mo ba, masisindag mo ako sa bunot lang?" Nakangising sabi ko habang nakatingin sa malayo. Hawak-hawak pa rin niya ang buhok ko at hinigpitan ito. "Kakalbuhin kita!" Galit na sigaw niya. Bago pa niya mahila ng todo ay hinawakan ko ang kamay niya at pinulupot ang daliri. Napasigaw ito sa sakit habang hawak-hawak ko ang daliri niya. Kaagad siyang napabitaw at dinadaing ang paghawak ko. Lumingon ako dito at mas hinigpitan pa. "Gusto mong maputulan ng daliri? Huwag mo akong subukan. You don't even know me. You don't know what I can do. I can kill." Namutla siya sa sinabi ko at itinulak ko na ito. Para siyang nahimasmasan sa huling pagbabanta ko. Inayos ko ang buhok bago lumabas at iniwan ito.
Ilang hakbang pa ay nadinig ko na ang tugtugin. Nakita ko naman na nagsasayawan na ang mga bisita habang si Cassie ay buhat-buhat na ni Evans dahil sa kalasingan. Hindi ko na binalak na sumunod. Umakyat na ako ng kwarto at nilak ng mabuti. Kaagad kong tinawagan si Rex kahit pa maingay ang background. Alam kong nasa bar na naman ito at naghahanap ng maiuwi. Pinalabas ko siya ng bar para magkaintindihan kami. Sinabi ko sa kanya ang lahat, si Nate at ang planong pagpatay sa amin ng mga dusye. Ilang segundo po siyang natigilan hanggang sa maabsorb ang sinabi ko. So, what's the plan? Tarantang tanong nito. Here's the plan, at ipinaliwanag ko ang lahat-lahat ng plano ni Nate. Kailangan mag-report sa mga pulis ang planong pagpatay sa amin ng mga dusye. Isa rin si Rafaelo sa mga malalaking tao sa likod ng pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa Las Vegas. Asan si Nate? Tanong nito. I don't know, Rex, pero alam kong kasama na niya si Rafaelo, sabi ko. Kinakabahan ako para kay Nate. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang tahimik naming buhay. Nawala ang kalasingan ni Rex at maayos kong ibinilin ang mami at Giovanni habang hindi pa ako nakakaluwas. Kaagad na akong nag-impake dahil sinunod ko lang ang utos ni Nate. Kailangan ko nang umalis ngayon and mag-book ng flight papuntang US. Kinabukasan, mugto ang mga mata ko habang tinatahak ang daan. Kakaluwas ko lang ng Manila at hindi ako nagpaalam pa kay Cassie. Itinext ko na lang ito na may importante akong gagawin. Sinundo ako ni Rex at dumiretso kami ng mansyon matapos kong bumili ng ticket para sa flight. Bukas na ang flight namin ng mami at ni Giovanni papuntang USA. Nasa mansyon naman si Cloud kasama si Milano at ipinaliwanag ang lahat sa mami. Alam kong pati ito'y nagulat sa nangyari. Kinakabahan ako para sa kaligtasan namin, ngunit panghahawakan ko ang pangako ni Nate na hindi niya hahayaang masaktan o mahawakan ni ultimo hibla ng buhok namin. Ganon ito kaseryoso. Kasama rin sa plano namin ang pagtawag ng magagaling na pulis para arestuhin si Rafaelo, pero nagdadalawang isip kami. Malaki ang pangalan nito at tiyak na may koneksyon ito sa pulisya. We can help. Maraming kilala ang daddy na sundalo. We can assure your protection, sabi ni Rex. Salamat, Rex. I can help to Alice. Sabi naman ni Cloud na kalalabas lang. Patakbo naman si Mami na yumakap sa akin. Sweetheart, are you okay? Alam kong may alam na siya sa mga nangyayari. Labis-labis na ang pag-aalala nito. Ma'am, I'm okay. Hinawakan niya ang pisngi ko at inalis ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa aking mukha. Is that true? Seryoso siyang napatitig sa akin. Alam ko na si Nate ang tinutukoy nito. Yes ma'am, he's alive. Nakangiti kong sabi kahit nasa kabilang banda ay natatakot ako. Natatakot ako na baka anong mangyari kay Nate sa mga kamay ng kalaban. Nag-hire na ng magagaling na sundalo ang lolo mo. Minamadali na niya tayong sumunod sa Amerika. Paalala sa akin ito. Napatingin ako kay Rex pati kay Cloud. Seryoso ang mga mukha nila at hindi ako sanay. Ma'am, where's my son? Hanap ko kay Giovanni. Kasama ni Marta, nasa garden. Sabi nito, ngunit nabigla kami nang makita si Aling Marta. Nagtatakbo ito papalapit sa amin. Senyora, senyorita, namumutla ito at hingal na hingal. Oh Marta, what happened? Takang tanong ng mami. Where's my son? Kinakabahang tanong ko. Bigla itong nag-iiyak at humihingi ng tawad. Patawad po. Where's my son? Napasigaw na ako. Hindi ko na kaya pang tiisin at tumakbo ako sa garden namin. Nakita ko ang stroller ni Giovanni kaya nagdali-dali ako para lapitan ito. Nang makalapit ako'y halos mabaliw ako. Wala ang anak ko. Naiwan ang teddy bear na binili pa ng lolo. Giovanni!
Giovanni! Nagsisigaw ako. Tumakbo naman ang mami kasunod nila Rex at Cloud. Napahawak ako sa aking buhok at halos makita na ang anit dahil sa higpit. Elise? Nawawala si Giovanni? Natatarantang sabi ng mami. Senyorita, sorry po. Si Isabela po kasi yung bago nating katulong. Inutusan niya akong magsaing kasi pauwi na raw kayo. Siya po ang naiwan kay Baby Giovanni. Tapos nalingat lang po ako na wala na po siya sa katabi ko. Naiiyak na sabi nito. Ma'am, who's Isabela? Tanong ko. Sobrang takot na takot ako at taranta. Martha, who's Isabela? Anong bagong katulong? May galit na sa boses ng mami. Senyora, siya raw po ang bagong tanggap na katulong. Kaninang alas 4 po ng madaling araw habang nagwawalis ako, malapit sa gate dumating ho siya. Hindi ko naman po alam na nagsisinungaling lang siya. May dala-dala po kasi siya na maleta at mukhang galing probinsya. Ayun po pinapasok ko. Humahagulhol ito sa iyak. Napasampal ako sa aking noo. Halos manghina ang mga tuhod. Nawawala ang anak ko. Kaagad kong dinampot ang telepono sa salas at kinontak ang mga pulis. Naiiyak akong inireport ang pagkidnap sa anak ko. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nagsidatingan na ang mga ito. Tumulong na rin si Rex at Cloud. Tinawagan naman ni Milano ang kilala niyang investigador. Nanginginig ang buong katawan ko. My system are not working. I'm thinking about my son Giovanni. Sumagi sa isipan ko si Nate. Kailangan niyang malaman ang nangyari sa anak namin. Kailangan ko siya ngayon na wala sa tabi ko si Giovanni. It's already evening. Same situation. Nobody knows where's my son. Hindi ko alintana ang gutom. Hindi ako nagugutom. I don't feel the pain of my stomach. I'm so worried about my little boy. Iha, you didn't eat anything. Pumasok ang mami sa kwarto. She brings me some food to eat. I'm not hungry, ma'am. Wala akong gana. Humiga ako at tumalikod. Maga ang mga mata ko na kagagaling lang sa pag-iyak. Wala akong kwentang ina, ni hindi ko man lang naprotektahan ang anak ko. You have to eat. Kailangan mong tibayan ang loob mo para sa anak mo. Napabangon ako ng higa at lumingon kay mami. Hawak-hawak pa rin niya ang isang tray. Itinabi niya ito sa gilid ng kama at naupo sa tabi ko. Pumapatak muli ang mga luha. Mami, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo ganito? Ako, hanggang kailan ako iiyak at magtitiis? She wiped out my tears at hinawakan ang magkabilang mukha ko. Kaya mo to, anak. Kaya natin to. You're not alone. I'm always here, okay? Mahahanap natin si Baby Giovanni at magbabayad ang may sala. Hindi ako titikil. Pagbabayarin ko sila. Pagbabayaran natin ang may sala. Kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito, magbabayad sila. May araw sila, Elise. May araw para maningil. Matapang na pagkakasabi ng mami. How I wish I was like her. How I wish I can be like her. She's a brave woman. She's brave enough. All I can do is to cry and feel the pain. I'm not brave as my mom. Kung wala siya, hindi ko alam kung kaya ko pang tumayo sa aking mga paa. She's always there when I need her. She's always by my side when I needed comfort. When I feel weak and hopeless, she enlightened me. She taught me how to be brave and she's my hero. Mommy, thank you. Hindi na nagpapigil ang mga luhang kanina pa nagsisipagbagsakan. Gusto kong iiyak ang lahat pero hindi ako mawala ng pag-asa. Alam kong ligtas si Giovanni at hindi siya pababayaan ng Diyos. Ilang minuto pa ang lumipas, isang katok ang pumukaw sa amin. Tuloy, sabi ng mami. Bumukas ang pinto at laking gulat ko nang makita kung sino ito. Elise? It's Nate. Kasunod niya si Rex at si Cloud. Magkakasama silang tatlo. Hindi ko nadama ang panghihina ng mga tuhod ko. Biglang lumakas ang mga ito na kanina lamang ay hinang-hina. Nate!
Tumakbo ako para salubungin siya ng yakap. Iniyak ko ang dapat na iiyak. Matagal kami bago naghiwalay na dalawa. Hindi ko akalain na balak niya akong sundan matapos ang nangyari sa Zambales. Tinawagan na namin si Nate. Sakto papunta siya dito, sabi ni Cloud. Nate, ang baby natin. Lumuluhang sabi ko. Shh, we can find him. I'll do everything. Itataya ko ang buhay ko, masagip lang ang anak natin. Pinunasan nito ang mga luha ko. He knows everything. Ikinawento nila ni Rex ang nangyari at mabuti na lamang na papunta na siya rito. Hindi aksidenteng nawala ang anak natin. I know one person who did this and I will find him. Kill him. Gigil na sabi ni Nate. Nate, sino? Hinawakan ko ang laylayan ng damit nito. Rafael Duce. Napalingon kami nang magsalita si Rex. Tumingin ulit ako kay Nate. Hindi ba nasa kasal siya kagabi? Magkasama kayo? Takang tanong ko. I already told you, he can kill. He can do such a thing like this. Nag-igting ang panga nito. Ikinuwento niya ang biglang paglaho ni Rafaelo kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Na-set up lang ba ako na pumunta sa Zambales para makapasok ang peking katulong na yon at hindi mabantayan ng maayos ang bata? I don't know. Elise, who is the Villacorte girl? Napakunot-no ako sa tanong ni Nate. Villacorte? Banggit ko. Bakit nasangkot ang ipelyido ng Villacorte? Sumagi sa isipan ko si Cassie. Cassie Villacorte, sagot ko kay Nate. Damn, that woman! Mura nito. Naguguluhan ako. Why? Did she mess up with you? Takang tanong ko. Hinawakan ni Nate ang magkabilang braso ko. Think carefully, Elise. Who's that Villacorte woman? She's my classmate in Barcelona. Kaagad na sagot ko. She fooled you. I saw her with Rafaelo. There's something wrong between the two. They're talking about the plan. Napahawak ako sa aking bibig. Papaanong magkakilala ang Duce at Villacorte? Naguguluhan ako. Ni minsan hindi nabanggit sa akin ni Cassie ang tungkol dito. Kung totoo ang lahat, sinet up niya ako para hindi ko mabantayan ang anak ko. Senyorita, mawalang galang na po. Nagsalita si Aling Marta. Ano yun, Aling Marta? Tanong ko. Nung araw po na umalis kayo kasama si Cassie at yung butler niya, bago po yun, nakita ko siyang may kausap na lalaki na bumaba sa itim na van. Naglilinis po kasi ako ng kotse ni Don Clemente. Hindi po yata nila ako napansin dahil sa lawak po ng garahe. Inabutan po niya ng sobre yung lalaki. Palingon-lingon pa nga po sa mansyon. Tapos po noon, pasimpleng naglakad yung lalaki na kunyari hindi sila magkakilala. Pumasok po agad sa itim na van tsaka pinaharurot. Unti-unti nang may namumuo sa isipan ko dahil sa ikinuwento ni Aling Marta. Kung talagang may kinalaman si Cassie sa pagkawala ni Giovanni at totoong kasabwat siya ng mga Duce, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Hinding-hindi. Kamuntikan akong marip sa Barcelona. Nagulat sila sa sinabi ko. Ngayon ko lang binuksan ang nangyari sa akin. Naramdaman ko ang paghigpit ng paghawak ni Nate sa kamay ko. Nanlalamig ang mga kamay ko at mainit naman ang sa kanya. Iha, lumapit sa akin ang mami. Kitang-kita ang pag-aalala nito sa akin. Kamuntikan akong marip sa Barcelona. Katatapos lang ng klase noon. Si Cassie ay sinundo na ng butler niya. I went to the parking lot and I saw 3 men. They're looking at me. Napahinto ako. Hindi ko pa ata kaya ikuwento ang lahat dahil pinangungunahan na naman ako ng takot. Ayoko nang maalala ang pangyayaring yon, pero sa tingin ko, iisa lang ang nasa likod ng lahat ng to. I screamed so loud. Kamuntikan na nila akong magalaw dahil pinagtulungan ako. Can't defend myself even though I know how. Pinangunahan ako ng takot at kaba dahil pinagbubuntis ko pa si Giovanni.
I was 6 months pregnant back then. Muntik na nilang magawa ang maitim na balak. I'm begging to stop because I'm pregnant, but they didn't listen. Naramdaman ko ang galit sa mga mata ni Nate. Galit na galit ito at alam kong sasabog siya anumang oras. Itinuloy ko ang pagkukwento. Hindi ako sumuko. I screamed so loud and loud. Maswerte ako nang may lalaking tumulong sa akin at pinatumba niya ang 3 gustong gumahasa sa akin. Oh my God, sino siya? Who's that man? Tanong ng mami. I don't know, nakamask siya at hindi ko gaanong makita ang mukha. But there's one thing that caught my attention. His eyes. I remember someone from his glaze. Yung tapang at sama ng tingin niya ay pamilyar sa akin. Naningkit ang mga mata ko habang inaalala ang mga pangyayari. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa lalaking tumulong sa akin. Hinila ako ni Nate at niyakap ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit at hinagkan ang ulo ko. I'm sorry, it wasn't me. I'm sorry, I wasn't there to protect you. Pero nandito ako, Elise. Walang sino man ang pwedeng manakit sa inyo. Mamamatay muna ako bago mangyari yon at hindi ako pwedeng mamatay. Tumagos sa puso ko ang bawat katagang sinabi ni Nate. Humigpit palalo ang kanyang yakap sa akin at gumanti ako. Malabo pa sa mga oras na to kung nasaan si Giovanni pero hindi kami titigil. Kahit maubos pa ang kayamanan ng mga Sullivan ay isusugal ko mahanap lang ang anak ko. Kinuha ko ang cellphone ko at plano ko sanang tawagan si Cassie. Gusto ko malaman kung ano ba ang magiging reaksyon niya kapag nalaman nitong kinidnap si Giovanni. I want to know. I want to hear her expression. Dahil sa oras na nalaman ko na totoo ang kutob ni Nate, pagbabayaran ni Cassie ang lahat. Magbabayad sila.